Isa sa mga mahalaga at pangunahing binibigyan ng pansin nating mga rider ay ang tamang kondisyon ng ating mga minamanehong motor, lalo na kung araw-araw ginagamit, mapaservice man sa trabaho o mapadelivery rider man. Isa sa mga kinakailangang i-maintain at inspeksyonin ay ang preno. Partikular na ang brake pads at brake shoe. Sa regular na pagpapalit nito ay makakatulong syempre sa magandang kondisyon at safety ng rider at ng motor. So stay tuned lang sa pagpapalit natin ng preno at para malaman ang naging experience ko sa paggamit ng RCV brake shoe and pads. Way back year 2024, ang unang pagpapalit ng aking stock brake shoe at brake pad from 0 to 40,000 odometer hanggang pagpalit ng aftermarket stocks ng RCB brand na preno. At ngayon na 57,400 ang odometer nito ay papalitan na natin to kasi ramdam ko as rider na mahina na talaga ang preno ng aking motor. So tara, baklasin na natin para makita natin kung ano na ba itsura ng RCB brake shoe and pads na nilagay natin. Sa pagbaklas ng brake pad ay kailangan muna natin tanggalin ang caliper. Gagamit tayo ng flower type wrench size T30 para luwagan itong dalawang bolt na pinagkakapitan ng caliper. But before that, luwagan muna natin itong size 8mm na bolt na pinagkakapitan ng brake pads para hindi tayo mahirapan mamaya magpihit pag naalis na ang caliper. Ngayon, naalis na natin ang caliper, yung brake pads naman, loosen up lang natin itong 8mm bolt, then maaalis na natin. Surprise! As we can see, naupod na ang ating brake pads na RCB. Halos mabura na yung pinaka-groove niya. Next ay ilulubog natin yung nakalitaw na piston para maalis din natin itong nakalagay dito ng malinisan ng maayos. At one thing ay mailagay din natin ng maayos yung bagong brake pads mamaya. Kinakailangan kasi ng enough space para kumasya paglagay at pagkabit nito. After malinis at matuyo, ay unti-unti natin i-assemble ulit. Huwag kalimutan na lagyan to ng grasa para hindi ma-stack up at manatiling may play pa din sa pagkabit nito sa caliper. Kung napansin nyo ay lumitaw ulit ang piston, piniga ko lang ng ilang ulit yung brake lever para lumitaw at malinisan ng maayos yung piston kanina. Ngayon, same process lang ulit ang gagawin natin para may lubog ulit ito. Make sure na may lubog na maayos para may enough space sa paglagay natin ng brake pads at ibalik yung inalis natin kanina. Orientation sa paglagay, magkaharap syempre yung mismong pads at yung may butas sa ilalim at yung may hook ay sa ibabaw. Then ipasok ulit ang 8mm na bolt na pagkakapitan ng brake pads tapos ay i-adjust at ibuka lang to have enough space para kumasya sa rotor disc. Ayan, as we can see, may sapat na espasyo at hindi tayo nahirapan sa pagbalik ng caliper. Ilagay lang ulit ang flower wrench, higpitan pati yung 8mm na bolt at subukan paikutin ang gulong at piga-pigayin lang ang brake lever para may adjust yung piston. Sa tamang litaw nito hanggang maging epektibo na ang front brake ng motor natin. Brake shoe. Sa pagpalit ng brake shoe naman, unahin natin tanggalin itong dalawang lock na nasa exhaust hole gamit ang size 10mm socket wrench tapos ay itong dalawang bolt na pinagkakabitan ng muffler. Gamit naman tayo ng size 14mm socket wrench at set aside muna natin yung muffler. Ganon din dito sa ating swing arm na dalawang bolt din na size 14mm socket wrench ang gagamitin. Then lastly ay loosen up ang malaking nut gamit ang size 24mm na socket wrench. Huwag kalimutan luwagan yung adjustable nut dun sa brake arm at alisin din ang tire hugger kung meron man para hindi mahirapan tanggalin ang rear wheel o gulong ng ating motor.
Pagkatapos malinisan at pinatuyo lahat, ay ilalagay na natin ang bagong brake shoe. Huwag kalimutan lagyan ng high temp grease yung shafting. Orientation sa pagkabit ng brake shoe, itatapat lang syempre kung saang side yung bilog at flat. Nakatupi muna at itapat, tapos ay tulak lang pataas at pababa bawat side ng brake shoe. Kung paano mo siya binaklas, ganun lang din ang proseso ng pag-assemble. Reverse side, kung ano yung last, ayun naman ang unahin. Ikabit ang gulong tapos ay lagyan ng grasa. Bago ilagay ang bushing at swing arm, sunod ay ang dalawang bolt na size 14mm tapos ay ang size 24mm nut, tsaka ito higpitan. Pagkatapos ay i-adjust ang nut ng brake arm, paikutin at tansyahin. Make sure na hindi sumasayad ang brake shoe habang umiikot ang gulong. At ibalik na din ang muffler. Unahin ipasok ang exhaust hole sa dulo. Make sure na nakatapat na maayos dun sa pinagkakapitan niya sa ilalim. Pagkatapos ay ilagay ang 14mm din na bolt na pinagkakapitan ng muffler. At ang dalawang 10mm na lock sa ilalim. Make sure na hindi maluwag at hindi sobrang mahigpit, yung sakto lang. And finally, paanda rin ang motor, make some test at final checking kung maayos lahat ng mga kinabit. Okay, so personal feedback sa paggamit ko ng RCB brake shoe and brake pad. So, ito base lang sa experience ko sa paggamit ko na itong RCB na preno. So, unahin muna natin yung brake pad. So, sa brake pad, ang masasabi ko lang ay makapit naman siya at effective sa paggamit ko ng almost 1 year. So, sa sobrang kapit niya ay mabilis siyang maupod. Compare doon sa stock na brake pad. So, 0 to 40,000 km ng odo. So, makikita natin yung stock na brake pad ay kita pa yung groove niya at hindi pa halos mabura. So, before tayo nagpalit nitong brake pads na RCB. So, compare nitong RCB brake pad ay from 40,000 km odo hanggang 57,000 km. So, I think 17,000 km na odo ang na-consume niya. So, as we can see, nakita natin yung brake pad na RCB ay halos mabura na yung kanyang groove. No, halos mapudpud na talaga siya. So, kaya yung mong time na yan ay halos delay na talaga yung response ng preno pagka pinipiga ko yung lever dun sa front. So, sa sobrang kapit niya ay mabilis siyang maupod. So, goods ako dun sa brake pad. So, when it comes to brake shoe naman, base sa aking experience, sa paggamit ko ng 1 taon, ay may issue talaga siya na maingay siya. So, sa una, syempre okay naman siya makapit. Okay yung response niya. Pero katagalan, ay nagkakaroon siya ng issue na maingay siya kada preno mo. So, kahit patuyo, or especially kung maulan at mabasa yung brake shoe, talagang maingay talaga siya. I mean, yung tunog na umiingit, yung ganun. Hindi ko alam kung yun ba yung term, basta ganun siya, maingay siya. May issue siya na maingay pagka may preno. Yung kalimitan natin naririnig sa kalsada, pagka nagmamaneo tayo, tapos pababa, tapos maririnig natin yung preno na maingay. So ayun, as we can see kanina na okay pa yung lining niya, makapal pa yung brake shoe niya. Kaya lang, nakita natin na baga makintab na siya. Yung mga time na yan, delay na talaga yung response ng preno. Pagka pinipiga ko yung lever, so mahina na talaga yung preno niya bukod sa maingay siya. Kahit na ganun pa siya kakapal, yung pinaka-lining niya, ay mahina na talaga yung preno niya. So hindi ko naman sinisiraan yung RCB na brake shoe. So ang mga sinasabi ko lang ay base sa na-experience ko sa paggamit nitong brake shoe sa loob ng 1 taon. So kayo mga paps, ano masasabi nyo sa mga nakagamit nitong brake shoe ng RCB? Kung goods ba, kung ano yung mga feedback nyo. So kung ano masasabi nyo patungkol dito. So comment down below lang kayo dyan sa baba at pag-usapan natin yan. Kung same ba tayo na mga naging experience. Especially dun sa mga delivery rider na araw-araw bumabiyahe. No? So ano yung mga naging experience nyo. Comment down below lang kayo dyan sa baba. So patungkol dun sa bagong brake shoe at brake pad na pinalit natin. So ang brand pala ng brake shoe is yung Sun Racing na brake shoe. So ito yung napili kong brake shoe na gamitin ngayon at subukan. So pagdating naman sa brake pad, dun sa in-orderan ko ay hindi available yung Sun Racing na brake pad. So nag-iba tuloy ako ng brake pad. So ang napili ko is yung Bendix naman, yung Bendix na brake pad. So kung nagagamit na kayo nitong mga brand na to mga paps, so ano masasabi nyo? Comment down below na lang kayo or share your thoughts kung ano yung mga naging experience nyo. So gagawin ko rin yan ng follow-up video kung ano yung mga naging experience ko after ilang months sa paggamit nitong bagong brake shoe at brake pad. So abangan nyo pala sa next video natin ay magpapalit na rin tayo ulit ng gulong after 1 year. So abangan nyo kung ano yung ipapalit natin. So nag-isipan ko kung yung pa rin ng
gagamitin kong gulong or magbi-B-star na ako. So we will see. So abangan nyo yun mga paps. So maraming salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, ay click nyo na yung subscribe button. So wala pong bayad yan, libre yan. So like and share nyo na rin yung video para ma-share natin sa ibang mga rider kung ano yung mga naging experience natin sa paggamit ng mga brake shoe and brake pads na to. So yun lang mga paps, maraming salamat sa suporta sa ating muntin channel. So ingat po tayong lahat, ride safe always, and God bless you all. See you on my next one. Peace out.